Pilipinas, tutulungan na ba ng NATO? Kakayanin ba nila ang China at Russia? Kamusta mga ka-IQ? Welcome back sa ating Pinoy IQ community. Meron tayong pag-uusapan ngayong araw. Ang banggaan ng mga powerhouse, ang pagtutunggali sa pagitan ng China at Russia sa isang panig at NATO naman sa kabilang panig, ay isang komplikadong sitwasyon na maaaring magdulot ng malalaking consequences. Handa na tayong talakayin ang bawat aspeto ng sitwasyong ito at kung paano maapektuhan ang Pilipinas kung mangyari ito. Ngayon ay magbibigay kami ng detalyado at komprehensibong tanawin na mala game of chess sa pandaigdigang entablado. Bago tayo magpatuloy, please subscribe na kaagad mga ka-IQ para matulungan nyo pa ako na gumawa pa ng mas maraming video na tulad nito na pupuko sa inyong interest. Pagsisikapan ko na mag-upload araw-araw para sa inyo. Mag-comment din sa comment section dahil ang boses ng bawat Pilipino ay napakahalaga. Ang mga powerhouse. Ang NATO, o North Atlantic Treaty Organization, ay kumakatawan sa mga alyansang militar sa buong mundo. Itinatag matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang pangunahing layunin ng NATO ay tiyakin na hindi na muling mararanasan ng sangkatauhan ang mga kakilakilabot na digmaan. Agad itong nasubukan ng Soviet Union, na humantong sa isang mahabang confrontation na kilala bilang Cold War. Nagtagumpay ang NATO habang gumuho ang Soviet Union sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga kontradiksyon. Ngayon, nananatiling hindi natitinag ang NATO bilang pinakamakapangyarihang alyansa militar sa mundo. Pinagmamalaki ang isang comprehensive collective strategy ng 30 bansa, kabilang ang mga powerhouses ng ekonomiya tulad ng United States, Germany, France, at United Kingdom. Mahalaga na kilalanin ang malaking kahalagahan ng alyansang ito, na pinapatibay ng mga shared democratic values at pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa kabilang banda, mayroon tayong Russia at China. Dalawang powerhouse na may komplikadong kasaysayan. Bagamat madalas sila ay mas maituturing na frenemies kaysa tunay na magkaalyado, ang mga kamakailang pangyayari ay nagtulak sa kanila na maging mas malapit. Habang lumilipat ang global sentiment patungo sa demokrasya, ang parehong bansa ay napilitan na magkaroon ng isang tactical alliance, kahit magkaiba ang kanilang mga ideolohiya at layunin. Ngayon, tatalakayin natin ang mga detalye ng mga arsenal at estratehiya na ginamit ng mga naglalabang partido. Sa unang tingin, ang Russia at ang kanyang malawak na karanasan sa modernong digmaan, ay mas may advantage. Ngunit kung titignang maigi, madalas ay hindi kaaya-aya ang performance ng Russia sa urban warfare. Nang kanilang harapin ang asymmetrical warfare sa Chechnya, ang kanilang mga tank at armored vehicles ay walang kalaban-laban sa mga RPG at anti-tank mines ng mga armadong rebelde. Ito ay nagpapakita ng isang kritikal na kakulangan sa karanasan at skills ng Russia sa urban warfare. Madalas na nauuwi sa walang pinipiling destruction ang mga taktika ng Russia, na nagreresulta sa nakababahalang civilian casualties. Bagaman mas favorable ang kinalabasan ng Russia sa Georgia, mahalagang kilalanin na sila ay nakaharap sa isang mas mababang asymmetrical adversary. Ang kanilang performance sa Syria ay nagpapakita ng kanilang pagdepende sa karahasan para makamit lamang ang kanilang mga layunin. Ang mode of warfare na ito ay kasama ang pag-target sa civilian infrastructures at medical facilities, na nagpapahiwatig ng isang malaking pagtaliwas mula sa modernong conflict norms. Sa maagang yugto ng digmaan sa Ukraine, sinubukan ng Russia ang isang modernong combined arms warfare approach, na nagmi-mirror ng mga estratehiya ng Amerika. Gayunpaman, ang kanilang sobrang confidence sa kanilang mga kakayahan at isang nabigong tangka na kunin ang kapital ng Ukraine sa isang mabilis na pagsalakay ay nag-iwan sa kanila ng isang nakakahiyang retreat. Bago ang conflict sa Ukraine, pinapanatili ng Russia ang humigit kumulang 6,500 self-propelled guns, 7,500 towed guns, at 3,371 multiple launch rocket systems. Kaya naman, sila ay maituturing na isa sa mga nangungunang artillery force on Earth. Ang pangalawang lakas ng Russia ay matatagpuan sa resilience ng kanilang populasyon. Sa kabila ng mga di inaasahang losses na tinamasa ng Russia, patuloy na nagpapakita ang mga Russians ng unwavering support para sa Ukrainian war. Ang katatagan na ito ay magiging mahalaga sa conflict nila with NATO,
na kung saan ninanais nilang magkaroon ng isang komprehensibong national mobilization effort na magbibigay ng hanggang 46 million uniformed Russians sa loob ng isang extended, multi-year war. Kapag titignan naman natin ang sitwasyon patungong China, nakakaharap tayo sa iba't ibang set of circumstances. Medyo limitado lamang ang modernong military experience ng China, na mayroong mangilan nilang naitalang anti-piracy operations. Ang modernong militar ng China ay isang well-equipped na puwersa na may kakayahang magpakita ng kapangyarihan sa kanyang rehiyon. Subalit ito ay nakaharap sa malalaking hamon pagdating sa paglulunsad ng modernong digmaan sa mas malayo sa kanila. Maraming eksperto ang nagtatanong sa kakayahan ng China na magtagumpay sa plano nitong sakupin ang Taiwan, isang maliit na bansa na nasa 70 milya lamang ang layo sa kanilang baybayin. Isa sa pinakamalalaking kahinaan ng China ay matatagpuan sa logistics at kakulangan ng karanasan sa modernong combined arms warfare. Sa kabila ng kanilang mga pahayag ng paglulunsad ng all-domain warfare, wala pang karanasan ang China sa paglulunsad ng ganitong mga operasyon laban sa isang may kakayahan at determinadong kalaban, o sa pagpapanatili ng isang malaking kampanya militar sa loob ng isang mahabang panahon. Ngayon, tatalakayin natin ang hardware, kung saan parehong kasali ang magkabilang panig sa isang matinding arms race. Kasama sa formidable tank force ng NATO ang humigit kumulang 2,500 Abrams tanks, pangunahing modern M1A2, 1,500 Leopard 2, at 800 iba't ibang modelo. Ang pagsasama ng Sweden at Finland ay nagpapalakas sa manpower at equipment resources ng NATO. Sa Russian front, hindi gaanong maganda ang sitwasyon tulad ng gusto nilang ipakita. Sinabi nila na mayroon silang fleet of 12,000 tanks, pero marami rito ay outdated Soviet models. Habang napilitan ang Russia na kunin ang mga sasakyan mula sa deep storage, nagdulot ang scourge of corruption ng malaking pinsala sa vast reserve equipment na ito. Ang mga components at mahahalagang bahagi ay ibinenta, nagpapakita ng crumbling state of their supposed tank fleet. Sa kasalukuyan, magiging mapalad ang Russia kung makakapag-mobilize ito ng 1,000 tanks at umaasa na kahit isang bahagi lamang nito ang makakatagal laban sa fleet of modern American Abrams, British Challengers, o German Leopards. Ngayon, ililipat natin ang ating pansin sa tank arsenal ng China. May humigit kumulang 5,200 tanks ito, karamihan dito ay modern at may kakayahan. Sinisikap ng China na makipagsabayan sa ground strength ng NATO at direktang suportahan ang kanilang Russian allies sa isang European battlefield. Ang South China Sea o West Philippine Sea at ang kanyang mga implikasyon sa Pilipinas. Ngayon, ilipat natin ang ating focus sa South China Sea, isang rehiyon ng malaking strategic significance at isang paksa ng global concern. Ang Pilipinas, isang bansa na nasa gitna ng dispute sa South China Sea, ay nagmamasid sa mga pangyayaring ito nang may hinihintay. Ang patuloy na tensyon sa mga tubig na ito ay nagpilit sa Pilipinas na humingi ng tulong sa United States na kapartido ng NATO, at kung lumalala ang geopolitical showdown na ito, ang Pilipinas ay magiging nasa unahan ng international conflict. Ang balanse ng kapangyarihan sa South China Sea o West Philippine Sea ay maaaring magbago ng malaki. Ang Pilipinas, na kasalukuyang nasa gitna ng regional tensions, ay ngayon ay nasa sentro ng isang international conflict. Habang lumalala ang dispute sa South China Sea o West Philippine Sea, ang papel ng Pilipinas sa global theater na ito ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. Ang stakes ay napakalaki, at ang mga kahihinatnan ay monumental. Ang Pilipinas ay nakatayo sa isang crossroads ng kasaysayan, at ang mga desisyon na gagawin sa mga darating na araw ay maaaring muling hugis sa rehiyon. Ang South China Sea ay hindi lamang isang teatro para sa military post-uring, ito'y isang mahalagang daanan para sa international trade at isang mayamang pinagkukunan ng natural resources. Habang nagaganap ang high-stakes drama na ito, ang kapalaran ng Pilipinas ay mahigpit na nakakabit sa geopolitical maneuvering sa rehiyon. Sa pagtatapos, hindi lamang ito isang hypothetical scenario, ito'y isang malaking pagbabago sa global landscape. Ang Pilipinas, bilang isang key player sa dispute sa South China Sea, ngayon ay nakatayo sa gilid ng kasaysayan. Ito'y makasaysayang panahon, at ang mga desisyon ng mga lider sa Manila, Beijing, Moscow, at mga miyembro ng NATO ay magpapatuloy para sa mga susunod na taon. Ito lang muna mga ka-IQ.
Siguraduhin mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated. Mag-comment sa comment section dahil ang boses ng bawat Pinoy ay mahalaga.